Mayang adlaw mga igala og aniya na usab kita sa ato ang tambayan kada hapon, ang tambayan sa Radyo Pilipinas. Medyo daghang pangutana regarding sa rates karon, no? So allow me to read our statement, official statement. So a substantial reduction will be experienced by Davalite, no, customers in their bill during the billing period from June 11 to July 11, 2024. This comes after the Power Utility implements the Energy Regulatory Commission Order Case Number 2024-017 MC announced on June 13, 2024, which mandates all distribution utilities, including electric cooperatives, no, to collect generation charge from the May billing of the wholesale electricity spot market or WESM on a staggered basis. So evenly divided from June 2024 to September 2024. This resulted in a lower generation charge and subsequently a lower overall power rate this month. In effect, this reduces Davalite's overall residential electricity rate by 2 pesos 0.82 centavos per kilowatt hour this June, bringing it down to 7 pesos 0.93 centavos per kilowatt hour from last month's 10 pesos 0.76 centavos per kilowatt hour. So a typical household consuming an average of 200 kilowatt hour per month will experience a decrease of 564.72 pesos, no, compared to the previous billing cycle. So we ask for the understanding of our customers as we implement the recent ERC ruling. In effect, we have a lower generation rate for June, but from July to September, we expect high generation rate due to the staggered payment of WESM charges. So to caution the impact, we continue to encourage, no, or encouraging our customers to manage their energy consumption to avoid high electricity bills. We reiterate that monthly bills are affected by two factors: power rates and consumptions. We can still have a lower electricity bills by using our electricity wisely. So kato ang among announcement sa Davalite karon, and Yes mga igala, no, ato unang gipadungog sa inyo no, ang anunsyo gikan sa Davao Light and Power Company pinaagi sa ilang reputation enhancement department manager na si Sir Fermin Edelion, no, kun asa dunay pag-ubos, no, sa kining pag-ubos sa ato ang balay runon, no, sugod karong Hunyo 11 o katong bill anibot tong Hunyo 11 hangtod Hunyo 11 hangtod Hulyo 11, no, that's a 1 month, no. So kuan kani siya, no, luyo ko ni sa katong haka-haka, no, or mga reaksyon sa ato diha sa ato ang social media, no, nga nanapoy pagtaas nga mahitabo, no. Bro, ang gingon man gud dito gud, no, sa maong balita nga possible lang siya, no. Of course na gina siyang pangambagid nga possible, no, kay namo gini uban nga katong mga kuryente nga gipampalit last last 3 months nga na El Nino, makan man to dito, no, ma-cover man kita for the next month mo man ginagamit na kuryente or supply, no. So actually mga katambayan, no,
doon na siya explanation sa maong kuano, na siya explanation nga gihatag ani. Og ato agi ning gipangutana kay Sir Fermin mismo kagani sa gipahigayon nga kuano press conference sa Davao City, Davao Peace and Security press corps no nga media briefing sa The Royal Mandaya Hotel. Anyways, mga katambayan, sa itong pagbalik ato paminan kung unsa ang explanation ni Sir Fermin Edelion with regards anang mga haka-haka no unsa yung mga explanation nganong ang uban po nakurat nganong taas ang bill sa kuryente. Anyways, mga katambayan, balik itaw man lang sa mga importante pahinumdom ning atong sibianan. Balik kita mga higala no og kaganihan natong balikan ton himong statement no tong sa 2.82 per kilowatt hour decrease no or bawas no per kilowatt hour no alang sa June 2024 na power rate no residential power rate sa mga higala no sumala pa ang hinungdan ani is katong mandato gikan sa Energy Regulatory Commission kon ERC no kun asa katong mga nakuha no nga gipalit nila nga nga mga kuryente from wholesale electricity spot market kon WESM no bayaran to siya on a staggered basis dili isahan. So mo to ang nakuha no so evenly divided siya nga bayron nun gikan June 24 to September 2024. So mo ni siya nga ni ubos siya no. So karon kung nakay typical na 200 kilowatt per hour no maka-experience ka og decrease na 564 pesos and 72 centavos no nga dako pag hindi mabawas syempre. So mo na siya ang karon no ang himong pero actually walay mali sa maong balita nga nagkatag karon sa social media no ang pagsabot lang kay pag ingog possible actually ingon siya possible magid nga naagi mahimong increase pero wala sila kabalo kung unsang rate basta it's a possibility mangguna siya mga katambayan. So anyways no alang sa dugang na mga explanation no o pagpasabot atong balikan no si Sir Fermin Edelion no ang Reputation Enhancement Manager sa Davao Light and Power Company. Paminaw na to. Pero ang konmugod sa is murag naka-earn og naka-earn og kanang flakbad sa ato ang mga netizens no katong inyong statement the last Friday nga katong gingon nga possible na naay increase sa ato ang electric bill. Sir, pwede pa niyo ma-explain sir nganong ingon ato ang inyong nganong naay possible? Okay. Nga bisag karon inyong gibasa nga magbaba mo for this month. Okay. Actually, that's the press con last Friday. Tinoto siya because I was asked about it, but I informed our media friends during that time na wala pa ko'y mahatag na rates. It is because wala pa kanang approval o wala pa nahuman ang computation sa amo ang mga rates. But however, if you base that sa mga previous mga press releases or mga interviews, nag-ingon mi na katong ganing unang increase na to tong May, no? Itong May na to increase which is 10 pesos 0.72 centavos, 76 centavos rate per kilowatt hour. Nag-mention mi na kani siyang posible pa ni siyang mo take effect gihapon ang pagsaka sa atong presyo sa kaning sa rate nato coming June or July. So mo mo statement kung ibase nato sa mong previous statement potong ko posible ado natay increase. Now naa mag ERC order mo tong giingon ko sa last time na dili pa mi kahatag og exact katong statement or rate. It is because naa pa mi ginatan-aw no na ginahulat na klarong order from ERC. So kung tan-awon gyud nimo without the order ado indubit tay pagsaka. However, because of that ERC order manggod na nagmando sa tanang utility companies including electric cooperatives na katong ilahang kuryente na gipalit sa wholesale electricity spot market or WESM tung Mayo no staggered payment na siya or spread out na siya from the month of June, July, August, and September. Now,
Motong karon hitabo karon kay tungod na may ERC order kinahanglan na mo to i-implement. So with that implementation, no, with that na kanang order resulted sa lower generation charge nato. And subsequently mo to nakapaubos pod sa overall electricity rate nato karon. Kay again no, klaruhan ako na ang rate manggod nato duha gyud ka factor, ang rate nimo per ang consumption nimo as well as ang presyo nato. And also kung tan-aw nato ang atong bill, upat gyud ka component. Generation, generation, transmission, distribution, and other charges, no, including mga taxes nato. So upat yun na siya. So ang ning saka og ning ubos saka ubos din ha is ang atong generation rate. Muna na siya usahay na makita nato no sa ato ang rate na mosaka og naog. It is because of the generation rate. Kaya ang generation manggod o generation charge, ang generation manggod depende magud na sa panahon, no? Depende na siya sa kung kanus ani mo siya gipalit. Kung kapanus kung ang panahon na ang kuryente ba taas o ubos. Kung depende po na sa panahon kung ang panahon ba init o bugnaw. And tan-aw nato tung kanang magumayo nato na mayo nato na bill katong 10 pesos point 76 centavos. Ang ato ang kuryente din nagipalit nato tong March pa. So in short kaning ato ang June karon kay moingon magud ta na ngano man kanang ting ulan-ulan naman lately ngano how come na taas yapon na tong bill, no? Kay tungod manggod kani ato ang ginapasabot kamo tong ERC organ nagmando na katong bill at katong kuryente nagipalit tong Mayo mo tay staggered payment. No, mo tay staggered or kanang spread out siya sa upat ka bulan nagi-mention nila from June to September. So pero July mo ba siya nga ato ang mga kuryente nagigamit tung Mayo. So kanang ting ulan-ulan, kanang gaulan-ulan ang lately, most likely ang impact or effect ana naa sa atong bill sa July. Pero ang kanila sir ba kay murag karon man god murag na kurat permintigin ng kuan ba nakurat na ba mo sa inyong bill murag nag-trend na karon sa Facebook sir ba kay ang ilahang kuan karon katungingon ka nga possible na mag-increase is wala na daw El Nino. Note lang kung ano mo taas man nga. Again sir, no, ang El Nino was declaration, if I'm not wrong, was declared only last week of May ata kung ako kamali. And take note ang ato ang i-mention karon na kuryente nagipalit nato panahon pa tong El Nino which is Mayo pa. So, lasa lang sir, na-trending karon sir na mo kan ba nakurat na ba mo sa inyong bill mo ng trend karon sa social sa Facebook sir no. Nasa likod ba nganong grabe daw ang gitaas daw sa ilang electricity bill karon no. Karon man daw same consumption raman daw gihapon ang ilang gigamit sa ilang kuryente. Okay. That's ang ilang gi-mention ko same consumption, but again no, panguntahan naman ko din same consumption ba kay lahi ba ang kuryente kay dili nimo makita ba, di ba? Dili nimo igura ka mo pansak mo ni sing gi-mention ako earlier when we have any discussion is that it is between choosing kung nakikwarta, it is between choosing kung kaning atong ginastoryahan is kaning pagkaon between magpili ka o karne norte o kanang sardinas. So kung nakikwarta, most likely magkarne norte ka. Kung medyo gipit ka gamay, magsardinas ka gamay, magsardinas ta. So ang kuryente manggod, in short, binha manggod, paliton sa nimo bago nimo kanon. Ang sa kuryente manggod, di nimo makita eh. Di mo manggong kanang gamiton sa bago unay mo siya bayaran. So di na nimo makita mo nang giniingon namo rather no natan-awon sa nato ang kung pag-receive nato sa bill ayaw lang tan-awa ang ato ang total bill tan-awa ang ato ang consumption kay basic ang atong consumption ning saka siya consumption bot pasabot ikaw mismo ang paggamit katong kuryente niya mong gigamit no and usa sa factor pud ana is that kato ang rates nato kung musa ka ubos definitely nagi na impact sa inyo mga bill no kung ang rate nato ubos pero taas imong consumption wala gyapon pag-ubos sa imong bill or kana magsabay ang consumption sa kanang bill na taas ang atong rate ug saka pod imong consumption definitely ang imong total bill nimo ana ma-receive sa imong mapandisit sa imong katong bill na billing statement tamo is that taas gyud kayo imong total bill no so mo nang ginaingon namo na mas maayo gyud na ato yung magtipid gyud ta no ato yung gamiton wisely ang ato ang kuryente. Monitor gyud nato atong consumption. Dali lang ingon sa mga ko no, dali lang naubos ng atong consumption. However,
probably it could be coming from one person lang. Take note kung sa isa ka panimalay, sa isa ka pamilya, na kay mga anak, no, na kay mga katabang, na mostly likely gagamit ko og kuryente. So siguro sa part sa usa ka miyembro sa pamilya, posibleng wala kay gagamit. Ang tan-aw niya is that wala kay ginagamit ang kuryente. Pero now, pwede po nato ibutang sa situation ni ngani na aircon. It could be 2 to 3 hours na nimo gigamit na siya. But ang pumunta na exactly 2 to 3 hours pwede nato siya gigamit. It could be 3 hours and 30 minutes. So 30 minutes, dako po nag-impact sa imong bill, no? Even ang electric fan nato, dako po nag-impact sa tong bill kung 24/7 nato na siya gamiton or even 8 hours nato na siya gamiton. So as I've said, moto siya ang mas posibleng reason, no? Nganong ang uban medyo makalitan ra gihapon kay sa mesura ko tanan man god gagamit og kuryente and dili nimo closely ma-monitor kanang tao na gagamit og kuryente sa usa ka panimalay. To spread out payment nato with Western kay syempre po yung payment kato kuan nato during the kaning taas ang temperatura mabutang naman for the next succeeding month, so diyan nato makuan nga mutaas jud ang bill sa tong mga customers po. Siguro maklaro na ako na kato siyang next 3 months na katong staggered pa, no? So na kay June, July, August, September, definitely kato siya i-recover mo to siya. Kato siyang bayad na ni, amo ra po niya siyang ihatag sa WSM, no? Kay dito man ta nagpalit og kuryente sa ilaha. So ang question mo gud whether musaka ba na siya or naog. So what we're saying that expect lang gyud na musaka ang generation rate. Now, generation rate kay tungod man gud naamang kay gigamit na kuryente during that period, no, from karon. For example, ang period magud natong dito sa karon June 11 to July 11. Now, kung July 11 to kanang sunod na bulan August, no, 11, naman na siya gigamit po kang kuryente din na. So wala pa ta nasayod kung saka ba ang demand o ubos ang demand ana kay i-compute mo na siya sa isa ka bulan na cycle, no, ana na cycle. So kung taas ang demand, again, kung tanan tibok utility sa Mindanao taas ang demand, so again, no, most likely kay basically by law of supply and demand, taas kani ang demand mo, taas pud ang presyo sa palit nato sa kuryente. But considering na medyo ubos ako namang ulan-ulan na, so we are expecting, kami nag-expect yun na mubos po na itong kanang demand. Kaya nga naman, kaya muubos man ang kanang paggamit sa kanang aircon, no? Muubos ang paggamit. Makita magyapon na gani nato na siya even sa tuang mga panimalay kung gagamit ang aircon na medyo lately, for example gabi, no, until now, most likely dili na kagagamit og aircon or na-reduce na nimo ang number of kanang hours na gigamit ang sa aircon. So dili pa mi kahatag ma'am, no, kung exact kung naabugi pagsaka or ubos. But what we are kanang clear sa mua or klaro sa tuwa is that naay pagsaka, naay dungag na bayronon ta sa generation rate kay tungod magod gi stagger ang payment, no, or spread out ang payment matod pa sa ERC order. Sir, nakuha na mention diri sa statement nato nga maguman ang stagger nato this September 2024. After ba sa tong September 2024 are we expecting nga mag-normalize na ang ato ang billing for our con or magkuan magyan? We are hoping na ana mahitabo, no, mo normalize na gyud kay ang atong tan-awon mo gud nito ang ato ang kung in an average ba ang rate yun sa double light, nagalaro ra gyud siya between mga 850 up to mga taas na siguro ang 10, no, or naaragani sa mga 9 pesos ato ang rate. But again, kami mismo sa double light paningkamot gid na maubsan nato ang rate by again by looking for kanang power suppliers nato na barato pod, no? Kay as I said, no, importante sa mua pod na atong rate is low, no, kay I mean that's one way to encourage more investors diri sa atong lugar. So encouraging more investors, definitely it would mean additional jobs diri sa atong area po to as we nag-operate. I don't know sir if naka-update ani kamusta na ang mga hydropower plants nato with the nag-start natong rainy season, nag-provide na ba sila enough electricity for our Yeah, so far sa akong na-receive the information, nagsaka ilang generating capacity because kasaka na pud man ang level sa tubig, no. Unlike kato mga naging bulan na medyo taas pa gyapon ang heat index nato, grabe yun, mabatik yun mo ang kainit sa El Nino. Though na-lift naman ang kanang El Nino, as mentioned earlier, we are expecting yun na mo hinay ang ato ang demand sa labaw na sa atong residential customers, no, mo hinay ang ilahang kanang
konsumo po o muubos silang konsumo. Pero again, no, dili magud siya sa kuan lang sa rate sa atong istoryahan. Baliko nako na importante gyud na i-manage nato atong mga consumptions. Kay ang consumption pagod kita magud ang makabuot ani kita magud ang nakabalo kung kanus saan nato gamiton o pila ka oras to gamitan usa ka appliances. So again, we are encouraging all na i-manage gyud o magnaatay mga energy conservation measures na mga pagabuhaton sa matag babalay nato. And also, it's high time for us to invest po sa mga mga power efficient na mga appliances, especially kung ang inyong balay ka na ganing may teki ka na gamay, no? Ka na ganing kwarto nimo naka-aircon na, ang imong sala pa naka-aircon po, to gamay lang siguro kulang kasi ang ato ang CR aircon po nato. But again, walay wala mupalit na walay ka no, wala gini problema as long as ka ng na mupalit ka sa mga equipment na sa mga appliances na ang ato lang yung balikan, ato lang yung hunahunahon is that kung kanibang mga appliances or paggamit ani na ba ni impact sa akong bulsa later. Definitely kung gamiton gyud nimo tanan nimo appliances nimo aduna gyud impact sa imong bulsa. Mo gani sa spend or use electricity wisely. Ako ma'am, I've been open sa ako ang electricity bill, no? Mingon gyud ko niyo, if you just practice ang atong energy conservation, dako gyud nag-impact sa ato ang bill. Ako mingon gyud ko si ma'am, kabalo mo kuno may nag-story na ma'am Tuaso, no? Na medyo taas kay tungod manggod 24/7 daw gigamit yung aircon. Ako manggod ma'am, wala gyud ko gagamit yung aircon but electric fan lang ko. But ang electric fan dako pud na siyang impact sa imong bill kung dili pud kanang imong gipalit na electric fan dili mga power efficient na electric fan. So ang ako ani palit ko medyo a bit expensive but worth it. Dako og reduction sa akong kuryente. I used to have mga 3,005 to 3,000 all electric family of 5. But when I change it sa mga power efficient na electric fan na bago karon, na ako sa mga 1.8 na ma'am. Yes. So kaya gyud na siya. So mo to mga higala no, daghan kay explanation si Sir Fermin no. Daghan pod og kanang kuan pod no nga siguro na niingon na kamay ra daw sila consumption no. Pero awa sa kabalo unsa ang consumption pod sa ilahang mga kuan ganun ni taas ilahang bill atong milabayng mga bulan no. But lagi mo na to yung explanation gyud na dapat gyud isa sa mga is magtipid ta sa kuryente ni kaduha ang inyong mga appliances no nga gamiton dapat energy efficient although mahal siya no pero pag abot sa power consumption ana is sulit siya kaduha mga higala ayo gid mo pag settle gyud sa mga baratuhon no mga appliances no kay takabalo no barato tuod siya pero kusog siya mukaon og kuryente so mora na ang advice no ni Sir Fermin Edelion mga katambay. Anyways mga katambay matay gong oras no hangtod sunod pohon sa ato ang panag-uban dinhi sa atong tulumanong tambayan sa Radyo Pilipinas.